Hello everyone! Narito muli ako sa Sidyo Vlogger, ang babaeng hugotirang sawi. Ako po ay gumawa ng tribute para sa aking kapatid na namayapa last week. Sa panahon po nito, ako ay nagdadalamhati pa na kahit ginawa ko po ang lahat ng paraan, maibigay ko ang lahat ng aking support upang mailigtas lang po namin ang aking kapatid. Ngunit binawi na po siya ni God sa amin upang hindi na siya mag-suffer sa kanyang karamdaman. I know napakasakit pero kailangan ko lumaban. Kailangan ko magpakatatag para sa mga magulang ko kasi ang mama ko po ay hindi ko gaano magaling. Nauna po ang mama ko na nagkasakit. More than 3 weeks po kami nagkakaano magkakapatid. Then after that ng aking ina, ang kapatid ko naman po sumunod sa akin. Many days in sa hospital po. Ginawa po namin ang lahat. Masakit po. Pinilit namin ipaglaban lahat ng aking mga kapatid. Ngunit talagang siguro oras niya na po para na hindi na rin po siya mag-suffer sa kanyang nararamdaman. Ngayon po ay inaalay ko po sa kanya ang aking ginawang tribute or message sa aking kapatid. Muli po nagpapasalamat po pala ako sa inyong lahat sa walang sawang nagsusupport sa aking channel. 1 week po ako nagpahinga. Huwag kayo makipagsabayan sa aking YouTube. Kaya ako nagpahinga muna dahil nasa point pa po ako ng halos ang puso ko ay durog na durog pa ako. Pero kailangan ko magpakatagal. Muli shoutout po sa akin nagbigay ng tulong. Sis Vine, B, maraming salamat sa iyo. Sis Vine, Legazpi, thank you so much sa binigay niyo. Sis Pabs, maraming salamat. God bless sa inyong dalawa sa pagbibigay niyo po sa akin. Si God na pong bahala sa inyo. Guys, simulan na po natin ang aking mensahe o ang aking tribute sa aking kapatid. Inaalay ko ang spoken na ito o aking tribute sa aking namayapang kapatid last week. She is suffer sa kanyang karamdaman simula nung kami ay bata pa hanggang sa pinawi siya sa amin ni God. Nabuo tayo sa pagmamahala ng ating mga magulang. Dinala tayo sa ating sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Iningatan, inalagaan, minahal. Hirap man tayo sa maraming bagay. Salat man tayo sa yaman. Salat tayo sa karanyaan. Ngunit binuo tayo ng pagmamahala ng ating mga magulang. Lumipas ang buwan, ang taon. Tayo unti-unti na nakakamalay sa buhay na ating tinatamasa. Ngunit ang buhay na mayroon sa atin, ito'y sinubukan ng panahon at sinubukan ng kapalaran. Sa iyong murang edad, naranasan mo ang buhay na dapat iyong nararanasan. Naramdaman mo ang bawat tuksok ng karayom. Pumapalahaw ka sa bawat sakit ng iyong nararamdaman. Sa bawat pagluha mo ay siya ring kirot sa puso ng ating ina. Hanggang sumapit ang oras na ikaw ay kumaling, ngunit daladala mo na sa iyo ang iyong dinanas. Marami mang kakulangan sa iyo ngayon, ngunit binuo ka ng pagmamahala ng ating ama't ina. Hanggang nagkaisip ka na maraming bagay ang nawala sa iyo. Ngunit nagsipaglakihan na tayong magkakapatid. Hanggang hindi man normal ang buhay mo, na kagaya namin. Masasabing ikaw ay normal sapagkat may mga bagay ka na nagagawa na hindi namin nagagawa. Nandyan yun, maaga kang gigising, magwawalis ka sa buong paligid bago magmukhang liwayway. Naglalaba ka na kahit alam mong hirap man ang iyong mga kamay. Dinanas mo man ito, ngunit maraming kakaiba sa iyo na kagaya ng ibang kabataan. At lumipas man ang panahon, naalala ko noon kapag ikaw ay naiinis sa akin.
Palagi mo akong tinatawag sa mataray. Chichi Buchichi. Alam ko sa katayuan na mayroong ka na dinhanas mo sa sobrang hirap na iyong karamdaman. Ngunit sa bawat galaw mo ay isang kagaya ng isang normal. Hanggang lumipas ang mga taon, tayo ay nagkanya-kanya na sa buhay. At ikaw ay nananatili sa ating ama at ina. Kagaya ng dati pa ulit-ulit mong dinanas ang sakit na pagdurusa sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sumapit ang hindi namin inaasahan ang lahat sa iyo. Na muli mong dadanasin ang hirap na dadinanas mo hanggang ngayon. Nagkasakit ka na akala namin isang normal na sakit lamang. Ngunit habang lumilipas ang araw na nasa hospital ka, unti-unti namin nalalaman ang lahat ng iyong sakit. Magsisimang kami, ngunit huli na ang lahat. Sa bawat pagdaing mo, iba yung sakit sa puso namin. At sa bawat pagdaing, iba yung luha ang nararamdaman ko. Sa bawat nakikita kitang nasasaktan, libo-libong karayom ang aking nararamdaman. At sa bawat tumaraan ng oras, ang puso ko'y naliligaling. Walang pagsidhan ang takot kong nararamdaman para sa iyo. Ngunit pinipilit kong maging matatag para sa iyo. Para sa ating mga magulang. Ngunit kahit anong gawin namin para sa iyo, unti-unti ka nang ginuguho ng iyong karamdaman. Hanggang lumipas pa ang ilang araw, unti-unti ka nang ginuguho sa iyong karamdaman, ngunit mas lalo kaming natatakot para sa iyo. Gusto kong itanong sa Diyos, bakit ikaw pa? Ngunit wala akong karapatan tanungin ang bawat kagustuhan para sa iyong kapatid ko. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay may dahilan bakit ito yung binigat. Lumipas ang oras, mas lalo kang nalumalala ang iyong karamdaman. Hanggang binawi ka sa amin. Sobrang sakit yung nakita namin na nawala ka ng buhay. Ngunit kailangan namin tanggapin upang mapayapa ka sa iyong patutunguhan. Alam kong bawat isa sa amin ay napakasakit. Napakahirap. Ngunit babaunin namin ang bawat alaala mo sa puso namin, kapatid ko. At mananatili kang isang magandang aral para sa amin. Ikaw ang daan upang sa bawat tampuhan namin ay muling naaayos. Paalam, mahal kong kapatid. Alam kong masaya ka ngayon sa iyong patutunguhan. Maraming salamat sa lahat-lahat. Sa panahon na to ay dumadalo kami sa pagsubok, sa dagok ng buhay. Nung nakaraang pong huling primer ko na ginawa akong video about sa ina ko. Na time po ako ay nasa pagsubok pa namin. Sa bawat isa po namin sa aming magkakapatid, takot ang nararamdaman sa aming ina. Ngunit may awa po ang Diyos, muling pinagaling ang aking mama. Pero hanggang ngayon po ay nagre-recover siya sa kanyang karamdaman. Ngayon po, muli after 2 days lang po ng aking mama ay gumaling na. Nag-negative po sa lahat ng mga test na. Hanggang makalipas po ang 2 araw, nag-message po ang pamangkin ko sa isla na kasama ng aking mama, papa. Sa isla po, doon sila nakatira. Yun po ang pinakalugar ko. Doon ako lumaki. Na may sakit nga po ang aming kapatid. At walang ano-ano ho, pinadala namin sila sa hospital.
Walang ano-ano po, pinagtulungan po namin para mapagamot po namin siya. Hanggang sa hindi po namin inaasahan habang umaano po siya sa ospital, doon po namin nalalaman ang kanyang karamdaman, ang kanyang sakit. Ang una pong findings ng doktor is abdo. May abdo po ang kapatid ko. Taas ang sugar. Hindi po namin malaman kasi marami pong sinasabi ang doktor na kailangan i-test. Ginawa po namin ang lahat. At the last time na may binigay po sa amin ang doktor na CT scan, ngunit hindi na po namin nagawa dahil unti-unti na po siyang binuko. Dumudumi na po siya ng itim. Hindi na kumakain. Hindi na nakakapagsalita. Parang yung panga niya po ay, anong tawag po doon? Tumitigas na po yung ganito niya. Pero pinipilit po namin ilaban na kahit magkano po ang magastos namin. Mapagaling po namin ang kapatid ko. Pero talaga ho ang buhay natin, hindi po talaga natin alam dahil sa isang pitik po ng ligahan, kung talaga po tayo ay kukunin po tayo. Masakit po hanggang ngayon kasi mahirap tanggapin, gusto lang po. Pero kailangan ko magpakatatag para sa pamilya ko. Especially sa aking nanay. Alam ko po, minsan po ay sinusumpong ang mama ko sa sakit niya. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi naging daan to para sa lahat ng tampuhan namin magkakapatid. Nagkakaisa ho kami. Sabi nga ho, pamilya is pamilya. Ano mang pagsubok, nangyayari at magkakasundo ho kayo. Ngayon po ay nasa point pa po ako ng pagdadalamhati. Hindi pa ako nakakapag-siyam ang aking kapatid, pero I need to move on. At only nakalimutan ko ang nangyari sa kanya. Noong Sabado lang po siya inilibing. Pero kailangan kong kumilos. Ipakita na matatag ako. Na kahit nasasaktan ako. Kasi mas kailangan ako ng aking mga anak, ng aking mga magulang. Kailangan magtrabaho para makabawi ako sa lahat. This is the second time na naranasan ko na mawalan ako ng kapatid muli. First time ang aking kuya na sinundan ko. And then the next ako po. And then yun namatay po ngayon. Hindi ako nakauwi ng Pilipinas kasi mas kailangan ko ang support sa financial. Kasi kung uuwi ako, mas malaki mo ang gagastusin ko. Kaya nipapamasahe ko lahat para sa